Hello guys, good morning naman at yan po, nandito naman po ako sa aking ubasan at para i-update po kayo sa aking gagawing pag-pruning. Yan po, sa pag-pruning guys, alam naman natin na may mga sanga na pwede nating kunin pa rin at pakinabangan. At yan po, karinidig ko na lahat ng aking mga seedling bag. Yan, bali nasa 200 plus po ito. Oh my God! Wow! Na seedling bag na may mga yan na po, may mga compost na lupa na. Yan o. Yan guys o. Yan. Nakita nyo. Yan po ang aking pang ready sa aking itatanim ng mga cuttings. Yan guys. Yan po. Yan ang aking yan po pang ready kasi once na magputol na ako, mas maganda po yung pinaka presko pa lang itanim na natin para may malaki po yung chance para mabuhay. Although sabi nga 50-50% yung 50-50 yung pwedeng mabuhay yung mga cuttings ay mas madali ay mas maganda pong pagtanim agad para marami po yung mabuhay. Yan guys. Yan po. Ready na sila. At nag-apply na rin po ako ng fungicide para po pang-prevent sa mga sakit nitong ubas, lalo po sa fungus. And guys, pang-ready na. Sabi nga ni Sir Eds na kahit wala pa yung sakit, ay kailangan mo nang tawag dito, mag-apply ng fungicide para nga po ma-prevent o wag nang tumira yung mga sakit nitong ubas. Yan guys, oh. Yan. Opo. Paglinis na rin at excited na po ako sa aking gagawing pag-pruning. Yan. Opo. Yan. Yan. At ito po, hindi ko pa nilalagyan ng lupa kasi ito po sa parteng ito, hindi ko pa nilalagyan ng lupa kasi lahat ng mga dahon na aking ikakat dito sa sanga ay ilalagay ko dito. Bakit po ba? Ito ay gagawin kong fertilizer. Dito ko po bulukin yung lahat ng mga dahon ng ubas para po gawing fertilizer. Yan. Parang recycle lang po guys, yung aking gagawin. Yan. At pagkatapos niyan, pagkatapos nilagay yung lahat ng tawag dito, lahat ng dahon nitong ubas ay tatakpan ko po naman ng garden soil para po yan po mabilis yung pagbulok ng ubas, ay yung dahon ng ubas pag-compose guys po. Dyan po kapag tanim na rin po ako sa gitna kasi sayang naman yung mga espasyo. At kung nakikita nyo guys na andito na sabi nga nung ibang lahat ng matagal lang nagtatanim ng ubas na dapat raw yung pagitan ng bawat isa ay may distance na 2.5 or 3 meters para nga po yung ugat ay kumbaga hindi po sila magagawa ng nutrients. Sa akin naman po, sabi nga ni Sir Eds na wala namang problema kung medyo malapit yung distance ng bawat isa. As long as nabibigyan po natin ng sapat na nutrients, lalaki po at mamumunga ang ubas. Yan nga po. Agree po ako dun sa sinabi ni Sir Eds na kahit na malapit yung distance ng bawat ubas na tanim mo, basta kompleto po yung binibigay mong nutrients, ay hindi po tawag dito, hindi po magagawan ng nutrients. Yan, guys, yun o. Ang ganda na po, napaka-presko po nitong although mainit naman, maya umuulan, ay okay lang po. Yan nga po, panay yung spray ko ng mga pesticide, fungicide, at sinasamahan ko na rin po ng
foliar fertilizer para nga po dito sa bago kong mga tanim para mabilis pong tumubo at lumaki. Yan guys, medyo nagaganda na po ako dito sa aking place. Yan yan, at dadaling ko po kayo dun sa dito sa unahan, at magpapagawa pa rin po tayo ng greenhouse para po dito. Yan, para po maprotektahan nga po yung itong tawag din yan guys, yung tanim po dito ng ubas. Yan ganda ng paligid guys. Lahat ng palayan presko, hindi mainit, the best para nga po tamnan ng magtanim ng ubas o magpabunga ng ubas ngayon. Yan guys, kahit wala pang pruning ay marami na pong nagsilabas ang mga bunga itong aking ubas. Yan, at iwan ko po nga yan kasi sayang naman, malalaki na. Ilang weeks na lang mainog na yan at mapapakinabangan na naman guys. At ito na guys yung mga nauna ko. Yan, nauna kong mga naitanim. Nakita nyo, malalaki na, 100% mabuhay na po yan. At narito yung mga sumunod. Yan. Bakit nga guys, ngayon hindi po ako nagbebenta ng mga seedlings o mga rooted grapes kasi yan nga po, may balak po ako. Malawak pong aking tatamnan. Siguro mga sa sukat ay nasa, tawag dito, mga nasa 2,000 square meters ang aking gagawing project. Sana all. At sana po matuloy yun kasi meron po tayong nakuang partner na mag-finance. Wow! Ang galing! Galing mo naman! Kumbaga magsusosyo po kami sa business. Ako nang bahala sa lahat ng pag-aasikaso, lahat ng seedlings, lahat ng sa manpower. Siya lang mag-finance. Yan nga po. At masing-masaya po ako kasi sa tingin ko naman baka sa awa ng Diyos ay yan nga po ay mag-succeed ng aming gagawing planong business. Yan, ang grapes farm. Yan. Kasi yan nga po, may konti na naman tayong knowledge pagdating sa at syempre magko-consult pa rin ako sa mga expert na mangubas para po syempre para ma-share to natin 100% na magsasucceed ang ating gagawing grapes farm soon to be. Yan guys, at ang aking mga itatanim ay yung Baikonur, kasi alam mo naman natin ang Baikonur na pinaka magandang para sa mga baguhan, lalo sa mga kasi ang lakas mamunga, pest resistance sa lahat ng sakit ay talaga once na naibigay mo yung tamang nutrients tapos na sapat na pag-alaga dito ay talagang magiging bibigyan ka ng maraming bunga tulad nito sa akin talagang walang para sa akin number 1 yung Baikonur para sa mga lalo sa mga baguhan na nagtatanim ng ubas. Baikonur pinaka the best. Yan guys, at syempre magtatry pa din po ako ng ibang variety ng ubas kasi pangit naman kung lahat lang Baikonur. Yan po, bibili tayo kay Sir Eds ng other variety. Yan, at hingin na lang po tayo ng discount kasi maramihan po yung ating bibilin. Yung naano ka dito ay yung balak kong bilhin sa kanya ay yung Anyota, yung Jupiter, Grapetion, hindi Planeta, at yung tawag dito Anyota Prio Brasini. Yan, lakas niya mamunga. At nakita ko talaga ang lakas mamunga. Nung pumunta ako dun sa lugar ni Sir Eds, talagang napahanga talaga ako. Kasi alam naman natin Sir Eds, pagdating sa pagtatanim ng ubas ay sabi nga ayaw niyang
claim na siya ay expert na pagdating sa kumbaga sabi niya may alam lang, pero sa tingin ko sa kanya ay talagang magaling siya sa pagdating sa pag-propagate ng ubas, lalo sa pagpapabunga. Talagang yung ang tawag dito moondrops na bihira lang na makapagpabunga, although sabi nga marami na rin nakapagbubunga dito sa Pinas, pero hindi tulad niya na napakaraming bunga ng binigay ng kanyang tanim na grapes. At may mga ginawa siyang technique kung paano nga bang napabunga niya yung kanyang mga tanim na moondrops. Yan guys, nakakapagtaka kung paano niya napabunga, nakaka-amaze. Nakakapag-amaze talaga kung bakit niya napabunga, ano bang sikreto. Although panoorin nyo na lang yung aking in-upload na video about sa moondrops, kung paano niya nga pala bubunga. Ibinigay niya doon yung sekreto, yung parang formula kung paano nga po ba napabunga niya yung tawag dito, yung moondrops. Yan guys, at ito po, at ako naman iniidolo ko si Sir Eds sa kanyang mga, lalo sa kanyang mga accomplishment pagdating sa pagtatanim ng ubas. At ito naman po yung aking gagawin, although mali pa lang to, pero soon to be, hopefully ay tawag dito, matulad rin po ako kay Sir Eds. Kahit hindi po yung 100% magaya ko Sir Eds, basta ako po yung naniniwala, basta kung gusto mo ang iyong ginagawa ay tsak talaga po mapapasayo yung lahat ng gugustuhin mo. Sabi nga yung formula sa succeed o sa tagumpay ay may nakapagsabi sa akin na panood ko sa isang YouTube. Ang formula raw ng tagumpay ay unang-una sipag, tiyaga, diskarte at karunungan. Yung apat na yan, once na makomplete nyo yan, sigurado 100% talaga magsasucceed ang iyong pinaplano o ang inyong gagawing business. Yan, kung ano pa man. Yan guys, hanggang dito na muna po. At guys, comment naman kung ano pang gusto pong ninyong malaman, o kaya kung nagustuhan nyo po itong video nito, pindot naman yung like and subscribe button na nasa baba, at pakipindot na rin ang notification bell para updated po kasi mga susunod ko pang videos. Hanggang dito na muna po. Bye bye, salamat.